Ang hirap pala magtrabaho sa abroad. 3 years ako nag-work, dire-diretso, hindi ako umuwi. Sabi ko nga sa husband ko, nung pang 14th na, I don't think business is really for me. Ang nilabas kong capital, I remember, 1,000 pesos. And the first profit that I had was 20,000. Ay, ayos ba sa acting? Nagulat. Oy, mga kasyunin, andyan pala kayo. Ito, naghahanap ako ng yung ma-orderan ng masarap na dessert. Tayo mga Pilipino, pagkatapos bang kumain, kung di ka nagtsatsa, nagkakapi ka, ganito. Siyempre, gustong-gusto natin meron tayong panghimagas, no? And speaking of panghimagas, nako, napakaganda nitong aking share sa inyo ngayong araw na to. Meron po akong nakausap na isang dating manggagawa sa ibang bansa, OFW, ano? Katakot-takot ang kabiguan na dinaanan, pero nakabangon, nagtagumpay. Ang umpisa ng pagtatagumpay niya ay matamis na leche flan. Ito, share ko sa inyo ang kanyang kwento. Ito ang sikat na leche flan ng What's Your Flan? Pero bago pa magtagumpay ang negosyong ito, 14 na bigong negosyo ang pinagdaanan ng ating ka-tune-in. Halika, alamin natin ang kwento ng ex-OFW na si Princess Diana San Diego. Hi mga ka-tune-in! Ako po si Chef Princess San Diego. I am 37 years old at dati pong OFW. Ngayon, ako po ang CEO and business owner ng What's Your Flan? I graduated BSIT or Bachelor of Science in Information Technology last 2004. Actually, yung family ko talaga, puro OFWs. Yung father ko, mga tito-tita ko. So, majority talaga sa family ko, mga nagtatrabaho abroad. Ang tingin namin sa kanila is, masarap ang buhay, maraming pera, kasi, syempre, nagpapadala ng pasalubong eh. So, sabi ko nga nun, meron talaga akong dream na maging OFW before. Yung father ko, nag-decide siya na dalhin ako sa Dubai para makatulong din sa family. Since bago pa lang ako, wala pa talaga akong work experience, doon muna ako nilagay sa customer service department. From CSR ulit, after 6 months, na-promote ako into sales and marketing. So, doon ko nga na-experience talaga na I had to work 6 days a week, 12 hours a day. And then, doon ko na-experience yung pagod, yung homesick, kasi syempre, malayo ako sa family ko. Walang nag-aalaga pag may sakit ako. And sabi ko na lang noon, kailangan kong tiisin kasi syempre, kaya ako nagpunta ng Dubai because, hindi lang para sa mga pangarap ko sa buhay. Kasi meron akong kailangan tulungan na family, lalo na abroad, na sabi ko hindi pala madali. Kasi una kalaban ko homesick. Talagang gabi-gabi, umiyak ako noon. Sabi ko, ang hirap pala magtrabaho sa abroad. Tapos yung kikitain mo pala, hindi rin ganun kadali. Three years ako nag-work, dire-diretso, hindi ako umuwi kasi sabi ko mag-iipon muna ako. May 2009, excited ako kasi makakapagpahinga ako, makakasama ko yung family ko. Namimiss ko rin syempre yung nanay ko, mga kapatid ko. Kasakit naman yung mom ko. August, my mom passed away. I decided to stay here in the Philippines after my mom passed away. Yung mga napundar ko na mga gamit like laptop, some cell phone, some gadgets, binenta ko siya. Sabi ko nga nun, wala akong choice but to start a new life. Ngayon, yung isang kasambahay namin, that time, mahilig kasi siyang magnegosyo. Sabi niya sa akin, ate, benta natin yung laptop mo. Pumunta tayo ng Quiapo. Pagkasimba natin sa Quiapo, mamili tayo ng mga pwedeng pambenta doon. Wala akong background ng business, as in zero knowledge. Punta kami ng Quiapo and then maraming mga binibenta, di ba, sa gilid-gilid ng church. So, namili kami ng mga damit. And that was my first time to try selling. Magpailog tayo, magbenta tayo ng mga merienda, like halo-halo, turon, gano'n. Yun yung first experience ko.
most of the time, kinakain din namin yung mga binibenta namin. Magluluto kami ng maraming turon, magluluto kami ng maraming halo-halo, panghalo-halo. Ilan lang naman sa mga kapitbayang bumibili. Kung nga hindi yata ako pang negosyo. Most of the jobs that I had before were in BPO companies, puro call centers. 2012, I used to do modeling events, lalo na sa car shows. Mahilig kasi ako sa kotse. Nag-attend ako ng isang car show event, and then I met someone who's now my husband, who was my boyfriend pa back then. Ano kasi siya, really, negosyante talaga siya. I became the sales and marketing manager doon sa business niya. Until, nung magto 2 years na kami, I think, magto 2 years na kami. Ang sabi niya sa akin, bakit hindi ka magtayo ng business? Mag-business ka rin. Sabi ko, hindi ko kaya. Ganun lang ako sabi, hindi ko kaya, hindi ako negosyante, hindi ko forte yan. Pwede mo ako ilagay kahit sa ang department, sales, marketing, kahit ano pa yan. I can do that. But no, I really don't like selling. Although, nung maaga kami nagsama nung husband ko, na-forced ako magluto. Since I've been doing that every day, as in every day, nung isang araw na sinabi niya sa akin na, magtayo ka na ng business, ano bang gusto mo? So, nung sabi ko, sige, magbibenta na lang ako ng mga pagkain. Yun yung sinabi ko sa kanya. Even, I don't have any culinary background back then. 14 failed businesses or 14 businesses that did not work out. Since nahilig ako magluto ng mga pasta, ng pastillas, ng ubi halaya, leche flan, yan yung mga una kong bineta. Siguro tumagal na ng mga 1 to 2 months. Sige, hindi ako nag-stop. Nagtayo na naman ako. Another food business, I think barbecue. Yung barbecue business na yon, I think nag-try ako 4 times. So, dire-diretso to ha. Every time that I fail in a certain business, dinidiretso ko, hindi ako nagsa-stop. I even had a restaurant. Nagkaroon ng lugawan, nagbenta ng mga gadgets, sinuportahan ako ng husband ko financially, nagbenta ng mga TV, ng mga car accessories, karoon ng computer shop, networking, I joined twice, ang dami. So, yun nga, until I reached 14. Sabi ko nga sa husband ko, nung pang 14 na, I don't think business is really for me. My husband got mad at me. Sabi niya nga sa akin, I'll never forget the words. Ngayon ka pa mag-give up, umabot ka na ng 14. You will never know ano yung kasunod niyan. Ang sabi niya sa akin, to fail is okay because you only need to succeed once. When I was about to start the business, may mga signs. I don't know if you believe in signs, but ako kasi I believe in signs. Like for example, I was about to buy a mixer, may budget lang ako tapos hindi natutuloy because of this reason. Sabi ko, I think hindi para to sa Cheesecakes and Jar. One time, kasi mahilig ako mag-browse ng mga ideas and all. So, since I love leche flans, I was browsing and then I saw a Mexican custard, which is leche flan. And then, may milk siya, so parang naging sauce. So, sabi ko, okay ito That time, 2012, uso ang matcha. Ang matcha, super favorite ko yan. As in, super favorite. Sabi ko, i-infuse natin ng matcha sa leche flan. So, since mahilig na nga ako magluto, and pag nagluto ko, lagi ko pinapatikim sa husband ko, gumawa ako ng matcha leche flan. Hindi siya mahilig sa matcha. He really doesn't like the taste of matcha. So, yun nga, nagustuhan niya. Sabi niya, ang sarap nito. This is really good. Sabi niya gano'n. So, syempre ako, I'm very happy. So, I posted it. That was November 23rd, 2012. I posted it just to brag about the creation. It tickled the interest of the people, especially my friends. Parang, wow, ano yan? Leche flan na matcha. And syempre, who doesn't know leche flan? So, nung nakita na yung matcha leche flan, ang dami nagtatanong, how much? Magkano? Saan bibili niya? Blah, blah, blah. So ako, binalita ko sa husband ko. Sabi ko, hala, sign ata ito na gawin kong business. Sige. So I started with matcha. I started selling a small tub of matcha flan at around 120 pesos. Ang daming bumili. Ang nilabas kong capital, I remember, 1,000 pesos. That was the start. And the first profit that I had was 20,000. So imagine ilang beses ko napalaki yung 1,000 pesos na yon. Wow. Sabi ko, this is a good sign. Kasi imagine, I failed 14 times and never it happened na kumita ako ng 20,000 sa lahat ng mga naging businesses. Never. Kahit restaurant, hindi umaabot ng 20,000.
Tapos sabi ko, mukhang negosyo na to ah. Sabi ko, this is it. I think, eto na, sign na to. So since, yun nga, I believe in God's plan. And then nagkataon na leche flan ang binibenta ko, which is my top favorite dessert. I call the business, What's Your Flan? Inayos namin, marketing and everything hanggang sa na-feature na ako sa kung saan saang mga social media shows, even yung mga TV shows, hanggang sa kumalat yung business. Ngayon, since kumakalat na ang business at nagkaroon na ako ng mga resellers all over Metro Manila and from nearby provinces, sabi ko, I had to add more flavors. So, yung original plan ng cheesecakes in jars, yung mga flavors nun, yun yung inadapt ko ngayon sa What's Your Flan. Mula sa isang matcha flan, umusbong na ang kakaibang mga flavors ng kanyang leche flan. Noon dumami na yung mga resellers and then a lot of people got inspired with the humble story of my company and me myself. May mga resellers na nagtatanong, bakit hindi ko kayo mag-open ng franchise? Every quarter, naglalabas talaga kami ng mga bagong products. That is the reason bakit nag-enroll ako sa culinary school and I became a pastry chef because we need to continuously innovate. So kung before, wala akong background sa pagluluto, ngayon, I graduated from one of the top pioneer culinary schools in the country. So that makes it easier for me to come up with new flavors. And we have over 400 franchisees in the Philippines and in 8 countries ngayong quarter. We have more than 20 international partners from Saudi Arabia, from Dubai, from USA. We also have from Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Qatar, and meron pa kami nakapending na 2 from Japan and Canada. I was the first Filipina in Southeast Asia na nanalo noong 2019. It's the biggest franchise competition sa buong mundo. So, I was the first Filipina. Up until now, wala pang nananalong Filipina because yun nga, maybe because of the business platform through home-based franchising. We are the pioneer of the home-based franchising here in the Philippines. That has been my platform. That has been my advocacy when I started What's Your Flan. Everything is possible. If you can dream it, well, you can basically do it. There's no such thing as easy success, much more as easy money. Walang shortcuts to that. Kailangan mo ang pagtiyagaan. You have to be hardworking. And not only hardworking, you have to work smart. You have to have faith and you have to believe in yourself. Most of the time kasi, ang kalaban natin talaga sa pag-abot ng pangarap natin is sarili natin. And of course, you have to have faith. Samahan natin ng tiwala sa Diyos because, you have to trust His plans. And lastly, you have to have a good attitude. Attitude is very important in life in general. Let's practice good customer service, honesty. That's very important. Let's not be greedy. Business is not always about money. It's more than that. It's more than selling. If we can use our business as a platform to help other people, then let's do that. Failures are part of your success. Turn failures into learnings or lessons and turn that lessons into a reason for you to improve, for you to grow and to become better. Sa mga gustong tikman ng aming mga produkto, you can message us on our Facebook page. By the way, just recently, we have introduced our sister brands. So, What's Your Flan International Group of Companies now has 4 brands. From What's Your Flan, we also have the Ubi Story, and then we also have Cookzilla, and then the Beef Master. And if you're interested to franchise, you can visit our page or you can reach us at 0921-806-6492. Maraming salamat sa iyo, Katunying, for this very huge opportunity and for inviting me dito sa show mo. Maraming salamat sa iyo. At sa ating mga ka-tune in, maraming salamat din sa inyong lahat at happy weekend! Props ko na to, sinusundan ako.
Sabi kasi ng director ko, kailangan may props na kape. Saka, Mami Sel, okay ba yung wala tayong himagas eh. Ano pang himagas? Pero pwede na rin. Gusto ko na magpasalamat kay ka-tune-in Princess. Nako, kung alam mo lang, grabe ang inspirasyon na ibinigay mo sa amin sa araw na to. Kaya matakin nyo yung ganitong klase ng mga istorya, ang talaga namang magbibigay sa atin ng pag-asa. No? Yung bang kahit na bubusarado ka na sa mga pagkadapa, pero iba kapag nandun ang determinasyon, aahon at aahon ka. Uli, thank you sa iyo, kaibigan, ka-tune-in Princess. Meron tayong kasabihan di ba? No, ngayon, pag may tiyaga, may leche flan. Kaya, yun ang ating gagawin. Kaya ako, pasensya ka na, mama, media kasi ako may diabetes. So, pakunti-kunti, mabuti na lang, meron ka sugar-free leche flan. Alam na this. Well, sa mga nanonood po sa akin, kung meron kayong mga inspiring stories, inspirational stories, pwede nyo pong i-comment sa amin. Just comment down below. Tapos po, pag may pagkakataon, kami po ay makikipag-ugnayan sa inyo para ma-share natin sa mga nanonood po sa atin. Hindi puro politika. Kailangan tayo po ay mabuhay ng cool lang, cool. Okay? Paano? Bye! Happy weekend! Woo! Wala na ba tayo ibang props dyan? Kape lang. Shout out sa inyo mga ka-tune in. Thank you for watching.